hindi ako makapag-withdraw sa S-Loan. Bakit kaya? Tara, alamin natin. So alam niyo naman, recently ay kaka-approve lang ng ShopeePay ko. Dahil nga sa tagal na hindi ko ma-approve yung ShopeePay ko, ay hindi ko magamit yung S-Loan ko. Kagaya nga ng sabi ko before, dapat verify muna ang ShopeePay ninyo bago kayo umutang sa S-Loan. So dahil nga verify na yung ShopeePay ko, magta-try na akong umutang. So ito na yung Shopee app ko ngayon at dediretso na ako sa aking S-Loan. So dito, meron akong 5,000 credit limit. Hindi na siya nadagdagan pa kasi nga halos isang taon ko siyang hindi nagamit dahil nga sa ShopeePay ko. So dito natuwa ako. Kasi dati, pwede mo mababang utangin dito ay worth 2,500. So ngayon, pwede ka nang makapag-loan kahit halagang 1,000 lang. So, syempre, chinek ko muna yung details, yung interest. Interest niya is 4.95% monthly. Sa akin, kapag 3 months ko siya babayaran, ay may interest na 49 pesos kada buwan. Sa loob ng 3 buwan, magiging total interest niya ay 150. Which is okay na rin naman, pasok siya sa budget ko. So, nung okay na, iskiklik ko na tong withdraw now. Tapos, in-enter ko lang dito yung PIN ko. Tapos, nagulat na lang ako kasi nakalagay is your loan is rejected. Tapos, unable to process daw at pwede pa ulit akong mag-loan after March 2, 2025. January 30 pa lang ngayon. Bali, 1 month pa ako maghihintay. Dahil nga nagtaka ako, nag-chat na ako agad-agad sa customer service. Yun nga, tinype ko na dito yung live agent. Tapos, clinic ko lang yung SPay later or yung mga loans. Tapos, natuwa nga ako dito kasi walang mahabang pila. Na ako nagantay kasi number 1 na ako, kaya may nakausap ako agad. Siyempre, sinabi ko na yung concern ko. Bakit nga ganon? Totoo lang itong S-Loan ko ay 1 taon ko yatang hindi nagamit. Kasi nga affected nga yung ShopeePay ko. Hindi ko nga kasi ma-verify yung ShopeePay ko. Nag-send din ako sa kanila ng picture para mas madali nilang mag-gets yung sinasabi ko. Tapos ayun nga, nag-request nga siya na i-hold niya daw muna ako after 1 to 2 minutes. Para rin siguro ma-check niya yung concern ko. Tapos, nung nakabalik na siya is ang sabi niya, meron daw 30 days cooling off period yung S-Loan ko. Pag may cooling period nga daw is hindi natin nga magagamit ito. Kasi ang gusto kong malaman is yung reason kung bakit hindi ako makapag-withdraw. Yung 30 day off cooling period, lumabas lang naman siya nung pagka-withdraw ko na eh. Pero sa tingin ko dito is, yung isang reason din dito ay yung sa SPay later ko. Kasi sinabi ko sa inyo yung sa SPay later ko is hindi ko rin magamit. Problema naman nun is internal policy naman daw. Tinanong ko kung bakit may cooling off period. Tapos ang sabi lang niya, daw nagkakaroon ng cooling period dahil sa late payment, suspicious behavior involving digital signatures. So dahil lang siguro sa akin to sa late payment, kaya importante talaga na wag kayo magpapa-late payment. Kasi sobrang higpit ni Shopee sa mga ganito. So yun nga, nasa namin natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun nga.